Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Aksidente na naman sa kalsada. Isang pampasaherong jeep ang bumaligtad matapos banggain ng isang pampasaherong bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. 7 ang sugatan kabilang ang driver ng jeep. Ang bus driver naman tinangka pa umanong alisin ang bus sa pinangyarihan ng aksidente bago nahuli. May ulat on the spot si Marisol Agraman. Marisol. Maris, Rafi, patuloy ngang iniimbestigahan ang nangyaring aksidente dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City na kinasangkutan ng isang bus at pampasaherong jeep na ikinasugat nga ng 7 katao kabilang narito ang driver ng jeep. Nagmistulang latang tumilapo ng pampasaherong jeep na ito ng banggain ng Coringa bus sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue bago mag-alas 8 ng umaga kanina. Tumaob ito at sumampa sa Center Island. Sugatan ang mga pasahero ng jeep pati ang driver nito. Nagkayupi-yupi rin ito sa lakas ng impact. Wasak naman ang harapan ng bus. Parehas binabaybay ng dalawang sasakyan northbound lane ng Commonwealth Avenue ayon sa Traffic Sector 5 ng Quezon City Traffic. Ayon kay Ruel De Silva ng Department of Public Order and Safety, nagtangka para tumakas ang driver ng bus dahil agad daw itong umalis doon sa crime scene na sa halip ay manatili lamang daw doon habang hinihintay ang traffic investigator. Inabangan daw nila ito sa flyover sa baba dahil bawal sila pero sa taas daw ito dumaan at nagtangka pa raw silang iwasan nang makita nga raw sila doon na nakaabang. Sa may Loyola na raw ito nahinto na may kalayuan din mula nga doon sa nangyaring aksidente. Sa tapat kasi ng Commission on Human Rights nangyaring aksidente at nasa 1 kilometro pa ang layo nito sa lugar kung saan na nga nila naaresto ang driver ng bus. Pero maring itinanggi ng driver na si June Betcaro na nagtangka siyang tumakas. Ayon sa kanya, sa 14 na taon daw niyang pagmamaneho. Ito raw ang kauna-unahan niyang kinasangkutan na aksidente at alam mo, Maris, Rafi, ginigit niya na wala siyang kasalanan dahil kinat lamang daw siya ng jeepney driver. Hindi rin daw siya puya dahil 6 a.m. pa lamang daw siya nagbiyahe. Hindi rin daw niya tinakbuhan ang aksidente dahil sa katunayan, iniwan daw niya ang kanyang lisensya doon sa pinangyarihan ng insidente. Pero ayon po sa mga DPOS o yung Department of Public Order and Safety na nakahuli nga sa kanya, sakala na lamang daw nila nakuha ang kanyang lisensya nang mahuli na nga sila. Patuloy na inaalam ni PO3 Jonathan Jimenez, ang investigador ng kaso, kung ano talaga ang nangyari. Sa ngayon kasi, Maris, tanging statement pa lamang ng bus driver ang kanilang hawak. Hindi pa nila nakakapanayam ang driver, gayon din ang mga pasahero ng jeep. Noong makita ko na yung bus na paparating na sa may Tandansora, umiiwas po siya, bali dumaan po ng flyover. Yung pagbaba po ng flyover, saka po namin siya hinabol ng 3 pa namin kasama para may patabi po yung driver. Giging liable po siya sa reckless imprudence resulting to damage to property with physical injury as far as the case is concerned. Sa impormasyong nakuha ng Traffic Sector 5 ng Quezon City Traffic, Marisa Trafi, isa ang driver doon sa seriously injured at isa pang pasahero. Meron naman daw mangilan-ngilan na maayos naman daw ang kondisyon at later on, susubukan daw nilang pumunta sa ospital na mismo para makuhanan niya ng kahayag ang mga nasabing pasahero ng bus. Ng jeep. Maris, Rafi? Marisol, may kinatawan na ba yung nakabanggang bus para asikasuhin din yung mga naaksidente at asikasuhin yung kanilang mga pangangailangan? Nung nagpunta tayo kanina, Maris, doon sa Sector 5 ng traffic ng QC, sinabi sa atin na nandoon na raw ang mga kinatawan ng bus company nitong Coringa Bus at inaasikaso na raw nila. We understand, according doon sa Sector 5, na inaasikaso naman daw at sinabi ng driver sa atin na sinabi raw ng pamunuan na sasagutin naman daw nila ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot sa mga nasugatan sa aksidente. Oo, Marisol, iginigiit ng driver ng bus na hindi naman niya tinangkang tumakas pero hindi ba niya alam na dapat pag may mga ganitong klase ng mga aksidente, yung mga driver ng mga sasakyang yan, hindi dapat umaalis sa scene of the incident? Salamat sa katanungan mo na yan, Marisa. Oo nga pala. Sinabi ng bus driver kung bakit siya umalis. Alam naman daw niya na ang SOP ay dapat doon lamang. Wala dapat gagalawin na sasakyan hanggat hindi dumarating at hindi tapos ang investigasyon. Ang sabi po niya, iso-surrender daw niya ang kanyang bus doon sa Traffic Sector 5 na malayo-layo rin dito. I think sa bandang Litex yun, Maris. Kaya raw siya humarurot papunta doon but not that fast din Pero medyo may kabilisan nga daw dahil ang gusto niya makabalik agad sa crime scene at makatulong doon sa mga biktima. Kaya daw siya umalis dahil dadalhin sana niya ang kanyang bus para isurrender doon sa Traffic Sector 5. At kung sakaling mapatunayan na talagang nagtangka siya, hypothetical question, Marisol, kung talagang
nagtangka siyang tumakas, paano ba ito makakaapekto sa kanyang kaso? Oo, sinabi ng mga investigador na maaaring maka-aggravate ito sa kanyang kaso, makadagdag pa nga ito kung mapapatunayan ganon dahil imbes na reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage, multiple physical injuries, at saka damage to property, posible pa raw na magkaroon pa siya ng ibang kaso kung mapapatunayan nga na nagtangka siyang tumakas. Alright, maraming salamat Marisol Abduraman.